Si Mark Jason o mas kilala sa pangalan na Makagago ay mayroong mahigit 3 million subscribers sa loob ng YouTube, and he gained this fame sa pamamagitan ng paghakot ng hate mula sa kanyang mga audience hanggang sa dumating ang panahon na binansagan siya bilang isang diss king ng kanyang mga fans. Pero recently, he tried to branch out sa ibang niche and content sa YouTube. Isang niche na kaunting mga channels lamang ang sumubok at nagtagumpay. At yun na yung paggawa ng isang reality show. And with 8 episodes uploaded sa kanyang YouTube channel, it's really surprising to see that all of these episodes only has a total of around 300,000 views, with each and every upload gaining an average of 30,000 views. Bakit nga ba kaunti lamang ang mga taong nanonood sa kanyang reality show kaysa sa kanyang mga normal na mga videos? Hi, ako si AC, at sa video nito tatalakayin natin on why Makagago's reality show was destined to fail right from the beginning. On August 17, 2024, Makagago started a stream na kung saan nagtatanong siya kung familiar ba ang kanyang mga audience sa Survivor Philippines, and stating na gagawa daw siya ng video katulad nito. And after ending the stream, he then uploaded the first episode ng kanyang reality show na ang tawag ay Reality Quest. Naisipan ko ang Reality Quest upang makatulong ako sa mga influencers o kaya naman aspiring influencers na gustong magpasikat, gustong sumikat. Makagago got the inspiration to start his own reality show nang dahil sa iilang mga YouTubers sa loob ng kanyang circle, kagaya nila Tony Fowler and Christian Mark Gray, who was successful in transforming their own YouTube channels papunta sa isang reality show. Isang reality show na humahakot ng millions of views sa bawat upload mula sa kanilang mga audience. Diba si Tony Fowler kasi, tsaka sila Merk, nagkaroon sila ng reality show yung buhay nila. Okay, I think ang ginawa ni MG dito is gusto niya mag-innovate from that kind of reality show, and then yung BOT way niya, gusto niyang i-combine. No? Kaya nagbigay ito ng idea kay Makagago na magsimula din ng kanyang sariling reality show, putting together 10 contestants para sumali sa kanyang reality quest. So nandito tayo sa Reality Quest, kung saan may 10 akong survivor. Gusto kong makita kung sino ang pinakakupal, pinakatarantado, at pinakamay bayad sa 10 mga tanginang mga nandito ngayon. Pero little did he know na starting this reality show ay magre-resulta sa paunti-unting pagkamatay ng kanyang YouTube channel. Unang episode pa lamang ng kanyang video ay maraming mga tao na kaagad ang nakakapansin na sobrang babalo ng script na ginamit para sa kanyang show, and a lot of people are also complaining dahil sa pag-acting ng kanyang mga contestants. The f*** is this? You should know better. If gusto mo ng drama, need mo ng build-up, hindi yung nag-aaway-away na lang sila ng walang rason. Masyadong pilit, gets ni naman na scripted lahat to, pero mag-effort naman po sana if gusto nyo mag-blow up tong reality quest nyo. Ganda sana, low quality lang yung video, madilim, minsan blurry. It was also accompanied by the fact na Christian Mark Gray helped Makagago para i-produce ang kanyang series. Isang influencer din na kilala sa kanyang mga contents na allegedly ay scripted, which is hindi na din surprising kung hindi maganda ang pagkakagawa ng script ng kanyang series. Nang dahil din dito, naglabas kaagad ang mga comments sa kanyang mga fans na halatang halata na daw nila na sobrang scripted daw ng mga away sa pagitan ng mga contestants ng kanyang reality show, with comments reading, "Boss MG, scripted yata mga away nila, parang na briefing. Masyadong halata naman yung pagtatalo nila. OA Boss MG, palitan mo na sa susunod. My God, OA Boss MG, make it real, kagaya ng name ng content. Huwag masyado ipilit kung di naman talaga intense ang situation." And with his series being named Reality Quest, mapapa-expect ka talaga na totoo at authentic talaga ang makikita mo dito. Pero instead, halos kabaliktaran ang nakikita ng kanyang mga fans. Mga fans na din ni Makagago ang nakakapansin na maliit lamang talaga ang mga taong interesado sa kanyang reality show, because it is stated in their own words na sobrang OA daw ng ganitong content, at parang pinipilit na lamang ni Makagago gawin ito para makalikom lamang ng maraming mga views. At habang ang intensyon ni Makagago sa series na ito ay sumikat at mag-trending sa buong Pilipinas, he never really expected na he is actually doing the opposite. Mahina na po talaga si Boss MG. For 6 days, 49k views, at habang maraming napapansin ng kanyang mga fans sa unang episode pa lamang ng kanyang series na hindi nila nagugustuhan, mas lalo lamang itong nadagdagan pagdating sa pangalawang episode ng kanyang reality quest. Malaki improvement from last episode, kaya lang nakaka-cringe yung sobrang daming drama or awayan na pinapakita sa episodes. Na-disappoint ako kay MG
Di maayos pag-host mo, pero pwede na. Konting improvement pa at research. In just the first 2 episodes ng reality show ni Makagago, marami na kagad sa kanyang mga fans ang nakakapansin na hindi talaga para sa kanya ang niche na ito. And a lot of his fans are also hating on him ang dahil sa mga videos na ito, with comments reading, "Flop ang reality quest mo, MG." Ganyan talaga pag nag-iipon ka ng kaaway at maiinis sa'yo. 38k views? Laos na talaga content mo, Boss MG. Pag hindi issue yung content mo, yung views bagsak. Real talk. At habang marami namang mga tao ang naaaliw sa reality show ni Makagago, makikita naman natin sa mga views ng series na ito na marami talaga sa kanyang mga audience ang hindi interested sa ganitong klaseng mga videos. At mas interested pa sila sa mga real talk and trash talk na ginagawa niya patungo sa ibang mga tao. Kaya nagresulta ng pag-upload niya ulit ng panibagong video. Pero this time, it is a video about debunking Bugoy na Koykoy nang dahil sa kanyang mga opinyon. Now, Bugoy, to tell you the truth, kung ang susundin ng isang babae ay ang tulad mo na low class, low quality na lalaki, huwag na lang. And with almost 300,000 views, we can clearly see na Makagago won back his audience nang dahil sa video na ito. Pero not without some of them noticing na ginawa lamang niya ito dahil palpak daw ang kanyang reality show. Ano na naman to, MG? Mahina ba reality quest mo? Palpak kasi. Mas okay ganitong content mo. Madaming nanonood. Tigilan mo na yung reality quest. Wala namang kwentang panoodin. Pero even though we can all see sa mga views ng kanyang videos na mas marami talagang nanonood sa mga diss ni Makagago kaysa sa kanyang reality show, he decided na ipagpatuloy pa rin ang kanyang series, even though marami nang nakakakita na it is actually a massive flop. Noong September 14, 2024, Makagago uploaded the first episode ng Season 2 ng kanyang reality show and was greeted with some harsh comments tungkol sa kanyang video. Last season, nakaabang talaga ako, pero now Season 2, di ko na tinapos. Ang ingay at halitang scripted talaga. Masyadong scripted naman to. Kakaumpisa lang, galit-galit na agad sila lahat. Wala na pa ibang idea, MG? Which resulted in him uploading another diss content and creating a strategy of alternating his uploads para ma-maximize ang views na nawala nang dahil sa kanyang palpak na reality show. And this strategy really did save his channel, resulting in him gaining thousands of views and saving his channel from further losing his beloved audience. At habang marami naman sa kanyang mga audience ang naaaliw sa kanyang reality quest, with them stating na, Para siyang parody ng di ba? Para siyang parody ng extra challenge. Tingnan mo yung introduction ni MG. Di ba? Maangas pa rin eh. Kung ikukumpara natin ito sa kanyang normal na video, makikita natin na sobrang layo talaga ng agwat sa pagitan nilang dalawa. And although mga target audience si Makagago dito ay ang mga taong nanonood ng mga reality shows, the absence of those particular audience sa kanyang channel ang nagresulta ng pag-fail ng kanyang reality show. And not only that, the overall script, acting, lighting, and even ang pag-host ni MG is just purely uncanny, na parang hindi ito ang vibe na hinahanap ng kanyang mga audience sa kanya. Because Mark Jason is known as the king of dissing people, isang content creator na hindi takot maglabas ng mga real talk papunta sa mga tao na kanyang ginagawa ng content, at hindi isang scripted na YouTuber katulad ng iba niyang mga kagrupo. So it is really not a question anymore kung bakit nga ba hindi nag-viral ang kanyang reality show, because it was already clear from the beginning na ang series na ito ay destined to fail.